Itaas mo ang mga kamay mo, napapalibutan ka na namin. Kung ako sa'yo, susuko na ako bago ka pa magmakaawa. Malakas na sigaw ni Francesca sa lalaking may hawak ng baril. Imbis na makitaan ng takot ni Francesca ang lalaki, ngumiti lang ito at nakakaloko pa siyang tinignan. Memoryado ko ng linya niyo mga pulis. Sasabihin niyo yan, samantalang ang totoo, mag-isa ka lang naman. Mabilis na nagpalingalinga ang dalaga, kasunod ng pagkunot ng kanyang noo. Nagulat si Francesca nang mapagtanto na wala ang mga kasamahan niya. Nasaan nga ba ang mga kasamahan niya? Kanina naman ay sabay-sabay silang pumasok sa lumang building na yon. Ngunit bakit tila naglaho na lang mga ito? Miss Pulis Ganda, mag-isa ka na lang dito. Tayong dalawa lang kung tutuusin. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Sayang ka, maganda ka. Bagay kang maging reyna sa aking organisasyon. Doon ay ngumiti si Francesca bago tumatawang ibinaba ang hawak niyang baril habang umiiling-iling. Salamat naman at nakita mo na maganda ako. Ang nakangiting dalaga ay unti-unting sumeryoso. Dahil doon, biglang naglaho ang malaking ngisi sa labi ng lalaki at napalitan ng bahagyang pagkatakot. At ang magandang pulis na to ang magpapabagsak sa'yo. Tumawa ng malakas ang lalaki na parabang nakarinig ito ng magandang joke. I know you. Hindi ba? At ikaw si Officer Francesca Natividad? Marami ako nabalitaan sa'yo. Hindi mo ako kaya. Wala kang makakasama para matalo ako. Ang seryosong si Francesca ay ngumisilang at pinatunog ang mga daliri bago unti-unting naglakad patungo sa lalaking nagtataka sa ginagawa niya. Mabuti na yun, tayo na lang dalawa dito. Hindi ko lubos akalain na ang kriminal na kagaya mo nakikinig sa mga sabi-sabi lang. Well, you're wrong. This is the Francesca Natividad that you must know. Hindi na nagdalawang isip pa si Francesca. Mabilis niyang sinugod ang lalaki na mukhang binabasa pa ang gagawin niyang aksyon. Malakas na bumuelo ang dalaga at binigyan ng malakas na sipa ang lalaki. Nagawa naman itong kontrahin ang atake niya. Ngunit, ngumisilang ang dalaga, imbis na magulat sa ginawa ng lalaki na pagkontra nito sa atake niya. Tinanaw ni Francesca ang baril na tumilapon sa hindi kalayuan. Hindi na nagsalita pa ang dalaga at muling umatake ng sipa. Sa pangalawang palapag ng lumang istruktura, na puno ng ingay ng mabilis na pag-atake ng mga ito sa isa't isa. Yumuko ang dalaga nang maghagis ng malakas na suntok ang lalaki. Bumakas ang nang-aasar ng ngisi sa mukha ni Francesca kasabay ng pagpapakawala niya ng mas malakas na suntok sa sikmura nito. Fuck! Who the hell are you? Imbes na sumagot si Francesca, walang sabi-sabi niyang kinuha ang braso nito, mahigpit na hinawakan niya yon, inihakbang niya lang ang isang paa para makakuha ng suporta. Hindi na nagdalawang isip pa ang babae. Malakas niyang ibinalibag sa matigas na sahig ng semento ang lalaki. Aray! Maya-maya'y umubo-ubo ito at napapikit. Para bang hirap na hirap sa sitwasyon nito ngayon. Kapag hindi nyo nahanap si Officer Natividad, pare-pareho tayong malilintikan. Lampa pa naman ang isang yon. Baka kung anong nangyari doon. Po! Hindi po ba't nasa likod lang natin si Officer Natividad? Taka ka ba? Kaya nga pinapahanap ko, hindi ba? Dahil wala na siya. Nang marinig ni Francesca ang pamilyar na boses ng kasamahan, agad niyang ginulo ang ayos ng kanyang buhok. Sa mga oras na yun, nakatayo na ang lalaki at may malawak ng ngisi sa labi. Hindi naman ito pinansin ni Francesca dahil abala siya sa pagmumukhang mahina sa mga paparating na kasamahan. Ang tatangan niyo talaga. Paano pa nakaalis sa paningin niyo si Officer Natividad? Paano ba yan? Mukhang masasabihan ko ang mga tao ko na mag-ingat sa'yo. Dahil magaling ka magpanggap at napaniwala mo ko. Sarkastiko lang na natawa si Francesca at para bang chill lang ito kung umasta. Yun ay
Kumakatakas ka pa sa akin. Matapos yung sabihin ng dalaga, nakarinig siya ng mga papalapit na yabag. Dahil doon, ngumisi siya at mabilis na tumakbo. Nang matanaw na ng dalaga ang mga paakyat na kasamahan, mabilis siyang nagpanggap na napatid sa sariling paa. Malakas ang kanyang pagbagsak, ngunit hindi siya mag-isa. Nahawakan ng dalaga ang paa ng lalaki na naging dahilan para tumama ng malakas ang mukha nito sa matigas na semento na wala itong kamalay-malay na mangyayari yon. Nandito ako! Tulong! Dahil sa pagsigaw na yun ng dalaga, mabilis na napaakyat ang mga kasamahan niya. Officer Natividad! Mabilis na tumakbo ang mga kasamahan ng dalaga patungo sa kanya. Nahuli ko siya! Nagkatingin na ng mga ito bago sumenyas. Ano pang hinihintay nyo? Damputin nyo na yan! Grabe ka talaga, Officer Natividad. Halos lahat na ata ng mga kriminal at sindikato ikaw nakakahuli. Anang isa sa mga kasamahan ni Francesca habang inaalalayan siya nito sa pagtayo. Hindi naman, tsamba lang. Simpleng sagot ng dalaga. Di pa tayo tapos. Babalik ka, kitatandaan mo yan. Dahil sa sinabing yun ng lalaki, halos sabay-sabay na patingin ang mga kasama ni Francesca sa kanya. Sige, hihintayin kita. Sa ngayon, damhin mo muna ang lamig sa selda at maghimas ka muna ng rehas. Malamig niyang tugon bago pinagpagan ng sarili dahil sa mga alikabok na dumikit sa kanyang damit. Wow! Mukhang may new admirer ka na naman, Officer Natividad. Tumawa lang ang dalaga bago talikuran ng mga kasamahan at nauna nang maglakad palayo. Paano niya kaya nagagawang mahuli ang mga kriminal na kagaya ng isang yan? Hindi ba? At kilala ang taong yun bilang madulas pa sa palos? Takang-taka na tanong ng isa sa mga kasamahan ni Francesca sa trabaho. Bago lang ito at under training sa department ng dalaga. Tsamba niya lang yun. Yan din ang rason kung bakit ayaw ko siya makatrabaho. Masyadong malalaki ang nagiging kalaban niya. Hindi lang siya basta lampa. Palagi ring nasasabit ang pangalan niya sa mga madulas na kriminal. Hindi nga ako makapaniwala na buhay pa ang isang yan sa dami ng taong nakalaban niya eh. Nakasunod lang ang tingin ng mga ito sa bumababang si Francesca na parang wala ditong nangyari. Pero aminin niyo, madalas siya ang nakakahuli sa mga kriminal na hirap tayong hulihin. Kahit na, hindi yun basihan para gustuhin ko siya makatrabaho, no? Tama na yan. Maghanda na kayo pabalik ng department para mag-report. Kahit pa naririnig ni Francesca ang mga sinasabi ng kasamahan niya, inilalabas niya na lang yun sa kabilang tenga. As if naman gusto niya rin katrabaho ang mga ito. Mas gusto pa nga ng dalaga na mag-isa lang siya. Ngunit wala siyang magagawa dahil ito ang kanyang trabaho. Mukhang mapopromote ka na. Ang sipag mo ba naman? Mula sa inaayos ng mga papeles, nalipat ang tingin ni Francesca sa nagsalita sa kanyang likuran. Tagal nga eh. Matagal ko nang hinihintay ang promotion na yan. Mapagbirong ganting sagot naman ang dalaga. Nabalitaan ko na ikaw naman pala ang nakahuli sa leader ng Gangpong Organizational. Paano mo nagagawa yun? Mahinang natawa lang si Francesca sabay pag-iling. Tsamba lang. Ang swerte naman ng mga kasama mo sa team. Palagi mong natsitsambahan ng paghuli sa mga target. Dahil sa sinabi ng lalaki, nakarinig ng halos sabay-sabay na pag-ubo ang dalaga. Nang tignan niya ang mga kasama sa opisina, halos nag-aagawan pa ito ng pag-inom ng tubig. Ano nga bang kailangan mo, Chief? Hindi ka naman lalabas dito para bulahin ako kasi trip mo lang. Just spill it. Sumeryoso ang mukha ng lalaki bago tumikim. Let's talk to my office. Tama nga ang hinala ni Francesca, na hindi na naman siya basta kakausapin lang nito dahil sa gusto lang nito. Ngunit ganun pa man, sumunod na lang ang dalaga nang maglakad palayo ang lalaki. Ramdam na naman ni Francesca ang mga tingin ng kasamahan na sumusunod sa kanya. Gusto na naman siyang kausapin ni Chief. Paano gusto pa rin nila magtrabaho ang lampa na yan? Ngumisilang ang dalaga bago tuluyang pumasok sa opisina. Pagkaupo niya, binalik niya ang tingin sa glass wall. Kitang-kita niya
na nagbubulungan na ang mga ito. Sigurado pa sa sigurado si Francesca na siya na naman ang hot topic ng mga ito. May ibibigay sa iyo misyon ng mga nasa taas. Nilapit agad ang tingin ng dalaga sa folder na inilapag nito sa babasaging lamesa. After this mission, panigurado na tatalon ka sa panibagong promotion. I can't believe it. Kung sino pa ang kumakalat na lampas sa buong department, mukhang matataasan pa ako ng ranggo. Tumawa ito bago sumandal sa upuan. Kinuha naman ng dalaga ang folder at binuklat yon. And I also forgot that this mission is from the NBI. At dahil doon, Mateo Parker will be your partner in this mission. Nang marinig ni Francesca ang pangalan na yon ay halos tumigil ang mundo niya. Ngunit ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang ribcage sa sobrang bilis ng tibok nito. Paano ang pangalan pa lang nito? Ang naririnig niya pero ganito na ang nararamdaman niya. Ito na ba ang payoff? Sa walang kahirap-hirap na pagkalat ng pangalan ni Francesca dahil sa mga isyu na kumakalat sa kung gaano siya kalampa? Kung ito yon, ipagpapasalamat niya pa. I don't want her to be my partner. Matigas at may pinalidad, nasagot ni Mateo Parker na makita pa lang ang pangalan ng babaeng ayaw niya talaga maka-encounter. Why not? You two are compatible. Marami siyang skills na katulad ng sayo. Magaling siya sa mga bagay na katulad ng sayo. Pareho kayong seryoso sa trabaho. I don't see any problem para hindi siya ang gustuhin mo maging partner sa malaking misyon na to. Kunot na kunot ang noon ni Mateo habang binabasa ang profile ng babaeng magiging partner niya sa misyon. Ayoko. Kakausapin ko ang mga nasa taas. Have you heard that Francesca Natividad is not that good? Hindi rin maganda ang image niya. Wow! I can't believe that Mateo Parker will believe that kind of rumors. Hindi ako naniniwala doon, Gary. Ngunit mahalaga pa rin naman sa akin ang opinyon ng ibang tao. Lalo na kung trabaho ang usapan. Seryosong balik na sagot ni Mateo. I'm sorry, Mateo, but whether you like it or not, Francesca Natividad will be your partner in this mission. Nakapag-desisyon na rin ang nasa itaas. They also think that Miss Natividad will be great in this mission. You have to accept it. Nakipagpaligsahan ng tingin si Mateo kay Gary. Nagbabakasakali ang binata na ikukonsidera nito ang pagtutol niya. Fine. But when she failed, whether you like it or not, ako mismo ang hahanap na makakapartner ko sa misyon na to. Kapag pumalpak siya. Ngumisi lang si Gary at tumango. I doubt that, Mateo. Kumuyom ang kamao ni Mateo. Sa oras talaga na mapatunayan niya ang kalampahan nito, hindi siya magdadalawang isip na palitan ito agad. Umuwi si Mateo sa kanyang mansyon na bagsak ang kanyang balikat. Ilang taon niyang iningatan ang kanyang imahe. Tapos ngayon, ipapareha lang siya sa taong kilalang kilala sa buong departamento bilang isang lampa na pulis. Paano na lang nito magagawa ng maayos ang misyon na nakalaan para sa kanila? Oh, you're home na pala, anak. Dahil sa nagsalita, mabilis na napalingon si Mateo sa kitchen area. Doon ay nakita ng binata ang kanyang ina na may hawak na tray. Agad na lumapit ang binata at kinuha ang tray na hawak nito. Mom, what are you doing here? Matamis na ngumiti ang ina nito. Bago siya, paluin ang mahina sa braso. You look so down. May problema ba sa trabaho, anak? Umiling ang binata bago suriin ang ina. Maraming taon na rin ang lumipas, ngunit ang ina ni Mateo, na si Celeste Parker, ay parang hindi man lang nadadagdagan ng edad. Nanatili ang itsura nito sa pagiging sopistikada. Ang katawan nito ay nanatiling nasa hubog. Maganda pa rin ang mahaba nitong buhok. Hindi lang halata na may 3 itong anak. Nothing, ma. What brought you here? Wala naman. Free time lang namin. Napalingon naman si Mateo sa 2nd floor ng mansyon. Doon, natagpuan ng mga mata niya ang kapatid na naglalakad pababa sa hagdan. Mabilis na lumapit doon ang binata para batiin ang kanyang bunsong kapatid. Clarissa, you're here. Niyakap ni Mateo ang kapatid na ikinatawa lang nito. Samantalang si Clint naman sumimangot lang. Oo kuya, nandito rin ako kung di mo may tatanong.
Inirapan lang ng binata ang kapatid bago alalayan si Clarissa sa pagbaba. Hindi ako masyadong busy ngayon, kaya umuwi muna ako. Besides, Mom called last Sunday. She missed me. Narinig naman nila ang mahinang pagtawa ng ina na inaayos sa mga plato sa dining table. Hindi na yun bago. We've been busy. And also, Uncle Sonny is looking for you too. Kaso, nauna na ata dun si Kuya Clint. Nalipat naman ang tingin ni Mateo sa kapatid. Umirap lang ito at mabilis na naglakad pababa sa hagdan. Huwag mo akong tatanungin, hindi ko sasabihin. Pumunta ka doon kung gusto mong malaman. Napailing na lang si Mateo. Kahit kailan talaga, hindi na nag-mature ang kapatid niya. Tama na muna yan. Let's ready for dinner. Malapit na rin ang daddy nyo. Dahil doon, nagtaka na si Mateo. Ano nga pang meron at ang buong pamilya niya napadpad ngayon sa kanyang tinitirhan? Housework. I heard that you have new mission. Mula sa kinakain na steak, nalipat ang tingin ni Mateo sa kanyang ama. Nasa gitna sila ng hapunan nang bigla itong magsalita. Napatingin tuloy sa kanila ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Yes, Dad. Kanina lang binigay. You doesn't sound so excited, Kuya. What's wrong? Hindi mo ba gusto ang mission mo? Napalingon si Mateo kay Clarissa bago umiling. That doesn't sound like him, Clarissa. Yan pa ba? Aayaw sa misyon? Sinamaan lang ng tingin ng binata si Clint. It's because of my partner. Kalat na kalat sa lahat ng department ang kalampahan niya. You should know her personally too, Mateo. This family do not judge easily. Tumango ang binata sa sinabi ng ama. Sino ba yan, Kuya? She's Francesca Natividad. Wait. Tumawa si Clint na naging dahilan ng pagkunot ng noo ni Mateo. Francesca? From Police Department? Mas lalong nangunot ang noo ng binata nang makita niyang may kung anong binubulong si Clint kay Clarissa. Hoy, wag mong dinadamay si Clarissa sa mga kalokohan mo, ah. Dahil sa sinabi niya ni Mateo, mas natawa lang ito. No need for that, Kuya. She knows her. She know Francesca Natividad very well. Dahil sa kuryosidad, nakibulong na rin ang kanyang ina sa mga ito. Samantalang ang ama naman nila, nanatili ang seryosong itsura habang nakikinig sa mga bulungan ng mga ito. Ipinagpatuloy na lamang ni Mateo ang pagkain, habang naaasar na nakatingin sa kanyang pamilya na mukhang may sariling mundo. Be good to her, Kuya. Mas nangunot lang ang noo ni Mateo dahil sa seryosong sabi ng kapatid. Bakit? Sino ba siya? Basta, Kuya. Do not be too harsh sa kanya. I'll be mad. Napailing na lang ang binata. Ano pa nga ba magagawa niya? Wala mang idea ang binata na patango na lang siya. Kung sino man ang babaeng yon at kung ano man ang dahilan kung bakit kilala ito ng mga kapatid niya, aalamin niya yun. Hi, I'm Francesca Natividad from Police Department. I will be your partner in this mission. Malawak ang ngiti ng dalaga habang nakalahad ang kamay niya sa harap ni Mateo. Malamig naman itong tinignan ng binata bago tumikim. Mateo Parker from NBI. Ang akala ng dalaga ay hindi nito tatanggapin ang kamay niya. Kaya unti-unti niya itong binawi. Ngunit nagulat siya nang kunin ng binata ang kamay niya at marahan pa nitong ginalaw. Dahil doon, ay nakaramdam si Francesca ng pag-akyat ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Para na naman tuloy na hikipagkarera ang puso niya. I'm sure nasabi na sa'yo ni Gary to, but I will repeat myself. Ayoko sa pabigat, and if you will do that, papalitan kita bilang partner ko. I can also do this mission alone. But as a respect to our bosses, I will follow what they want. Tumango-tango ang dalaga sa sinabi nito. Pakiramdam ni Francesca na nanaginip siya. I'll take note on that, don't worry. Dahil sa sinabi nga ng dalaga, tumango si Mateo. This mission is not simple. I know. I already reviewed the case. Located sila sa South, kung saan may malaking populasyon. Dahil din doon, nakapagpatayo sila ng structures, such as buildings ng hospital, mall, and other. It's alarming because netizens are not aware
sa mga buildings na yon and also the citizens living there na ginagawa doon ng mga illegal na transaksyon ng mga yon. Napataas ang kilay ni Mateo, ngunit hindi niya yun pinakita sa dalaga. Mukhang nagkamali siya sa pagkakakilala dito. Mukhang okay din naman pala to kahit papano. Ang akala kasi ng binata, hindi man lang ito mag-e-effort para mag-background check. That's right. Mas marami ang mga tao na sibilyan. Kaya mahirap na madamay sila kung magkakaroon ng raid sa lugar nila. Kaya kinakailangan tayo na gawin yon sa tahimik na paraan. Nagkakaintindihan tayo? Yes, and we have to plan carefully. Dapat ay pag-aralan muna natin na maayos lahat. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Dahil sabi nga, una't huli, hindi lang sila ang haharang sa daan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mateo at Francesca. At sa unang 3 araw nila, puro pag-aaral sa plano ang ginawa nila. Mas tutok sila at mas maingat ang bawat planong ginagawa. Wow! I can't believe what I'm seeing. Is this even true? Sabay na napalingon ng dalawa sa nagsalita mula sa kanilang likod. What are you doing here, Gary? Walang ganang tanong ni Mateo, habang ang mga tingin ay nanatiling nakatuon sa malaking mapa na nakalatag sa malaking lamesa. I have a favor. May bago kasing kaso na ipinasok sa ahensya. Hindi namin tatanggapin yan, Gary. Busy kami. Kilala ni Francesca si Gary. Dahil madalas ito ang nagbibigay ng misyon sa dalaga. Dumadayo pa ang lalaki sa department nila para lang personal na ibigay sa kanya ang kaso. Sige na, urgent ang misyon na to. At kayong dalawa lang ang talagang qualified na gawin to. Bakit hindi mo ibigay sa iba? Marami namang agents and officers sa agency. At sa iba-ibang department. Di kami pwede. Dapat nakafocus kami dito ngayon. Tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon kay Mateo, bago ibinalik ang atensyon sa malaking mapa. Malaki ang porsyento sa misyon. Saan ba yan, Gary? Mukhang kailangan na kailangan talagang magawa agad. Dahil sa naging aksyon ni Francesca, matalim siyang tinignan ni Mateo at nagbabanta pa itong tumikim. Umalis ka na, Gary. We won't do the mission and that is final. Nakagat ni Francesca ang labi dahil sa maotoridad na tono ni Mateo. Napatingin naman ang dalaga kay Gary. At ganon din ang ginawa ni Gary sa kanya. Mukhang hinihintay nito ang pagtutol niya. Ngunit, nanatiling tikom ang bibig ni Francesca. Bakit mo naman tinanggihan yung misyon? Sayang yun. Hindi umimik si Mateo. Sa halip, kinuha nito ang red pen at sinulatan ng mapa. Hindi ba't ayaw mo rin kanina? Why the sudden change of heart? Sumimangot ang dalaga bago tuluyang umismed. Bahala ka. Gagawin ko yon. Hahabulin ko si Gary at sasabihin ko ako na lang mag-isa. Nangunot ang noon ng binata dahil sa tigas ng ulo ng babaeng kaharap. No! Nakakalimutan mo ata kung anong image mo sa lahat. Ano lang ang gagawin mo doon? Magpapakamatay? Besides, our mission is more important than that case. Hindi mo yun gagawin. Tapos. Lahat ng kaso mahalaga. Maliit man o malaki. Gagawin ko rin ang kaso sa ayaw at sa gusto mo. Partner kita, tandaan mo, at hindi kita boss. Kagaya ng sinabi ni Francesca, gagawin niya ang kaso. Kaya heto siya ngayon at tinatali ng maayos ang kanyang mahabang buhok. Nakasuot siya ng purong itim para madali lang siyang makahalos sa dilim. Nilagyan niya ng bala ang mga magazine bago ito inilagay sa likod niya. Matapos yun, lumabas na si Francesca sa opisina. Nandito siya dahil nandito rin ang mga gamit na kakailanganin niya. Kinuha na ng dalaga ang susi ng kotse at nagtungo sa parking space. Ang tagal mo, anong oras na? Tatay ka na nanay mo, what the hell? Mateo, anong ginagawa mo dito? Napahawak pa si Francesca sa dibdib dahil sa pagkagulat niya sa biglaan nitong pagsasalita. Sasamahan ka, ano pa ba? Baka mamatay ka pa doon, dinawalan ako ng partner sa misyon. Hindi may paliwanag ng dalaga ngunit bigla siyang kinilig sa isipin na nag-aalala ito sa kanya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Alam kong lampa ka. Responsibilidad kita kung may mangyaring masama sa'yo. Ngumiti lang ng nakakaloko si Francesca
Kaya naman napailing na lang si Mateo. Buong biyahe nila patungo sa site, inasar lang ng dalaga si Mateo na mariin namang tinatanggi ng binata ang mga paratang nito. Stay with me. Huwag kang lalampa-lampa kung ayaw mo masaktan. Kakaintindihan tayo? Muling bili ni Mateo sa dalaga. Just listen to me, okay? Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako tatagal sa serbisyo kung ganun ako kaboplax. Basta wag matigas ang ulo mo. What are you? 3 years old? Umismid na lang ang dalaga bago walang nagawa kundi tumango at umirap. Totoo ang sinasabi ni Francesca. Pinangarap niyang maging pulis. At kahit gaano pa karumi o kagulo ang kumakalat tungkol sa kanya, wala siyang pakialam doon. Hindi mahalaga para sa dalaga ang opinyon ng iba. Hindi niya tatalikuran ng serbisyo dahil lang sa mga ito. Tahimik at maingat silang pumasok sa loob ng lugar. Hindi nila maitatanggi na malawak ang lugar. Mukhang hindi basta-basta ang mga materyales na nasa loob. Kaya naman pala gustong ibigay ito sa kanila ni Gary. Huwag mo akong utus-utusan ha. I'm your partner. Nakasimangot na sabi ng dalaga. Okay, partner, makinig ka sa akin. Magpasalamat ka nga at pumayag ako na maging partner ka sa misyon na yon. And also here, everyone are dying to be my partner. Umirap lang si Francesca bago bumulong-bulong. Wow, you just make me thankful and feel bad at the same time. Ang antipatiko mo pala talaga, no, Mateo Parker? Ngumiti lang ang binata dahil sa sinabi niya. Let's stop this arguing and don't do anything stupid. Nagulat pa si Francesca nang hawakan ni Mateo ang palapulsuhan niya habang tinitignan nito ang paligid at sinusuri yon kung may mga bantay ba. Hindi makapag-focus ng dalaga sa dapat niyang gawin. Paano ba naman kasi nadidistract siya? Bakit ba naman kasi siya hahawakan ng binata? At ba't kailangan itong gawin yon? Ngayon tuloy parang gustong bumigay ng kanyang tuhod. Okay, I won't do anything stupid. Mahinang bulong ng dalaga na hindi niya alam kung narinig ba ni Mateo. Parang biglang naging masunuring tupa ang dalaga at para bang biglang natutup ang kanyang labi. May bantay na 3 sa kanan, 2 sa taas, 5 sa kaliwa, 3 sa banda doon. I'll handle the left side and the others dun ka sa kanan at sa taas. Call me when you need help. Tumangutango lang si Francesca bago sila tuluyang naghiwalay ng landas. Pinagmasdan pa ni Francesca ang likod ng papalayong si Mateo. Nang mawala ito sa paningin niya, doon siyang umisi ng malamig bago tuluyang patunugin ng mga daliri at nagsimulang maglakad na para bang makapangyarihang tao. Nagbago ang kanyang aura. Ibang-iba ito sa aura kapag kasama niya ang binata o kung sino mang tao. Naging katakot-takot ang kanyang aura at hindi mo gugustuhin na makalaban ng side na ganito ng dalaga. Hoy! Ano ginagawa mo dito? Bawal dito! Mabilis na umatake ang dalaga. Hinigit niya agad ang braso ng lalaki nagsalita at basta niya na lang ito ibinalibag sa sahig. Kasunod ng mabilis na paghawak niya sa ulo nito at paikutin yun na naging dahilan ng pagkatigil nito sa pagpupumiglas. Sino ka? Hindi na ito sinagot ng dalaga nang mapansin niya ang 2 lalaki na mukhang kadarating lang. Ngumisi lang ng malawak ang dalaga bago niya ilabas ang dagger mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang umikot sa ere at agad ipinatama ang dagger sa pisngi ng isa sa mga lalaki na naging dahilan ng pagdaing nito. Ginamit naman niya ang braso ng lalaking yon para maging suporta at atakihin ang isa pang lalaki gamit ang malalakas niyang binti. Walang buhay niyang basta na lang sinaksak ang isa sa mga lalaki sa likod nito na naging dahilan ng malakas nitong pagdaing. Ayun siya! Bilisan niyo! Mabilis na bumaba ang dalaga sa 2 lalaki kung saan siya nakaapak. Total, patumba na rin ang mga ito. Hindi na niya hinintay pang sumugod ang mga bagong dating. Mabilis siyang umatake. Tumalon siya sa ere at ginamit ang baril para gawing pang-atake sa mga ito at umikot siya at nagbigay ng malakas na sipa sa mga unang kalaban na nakaharap niya. Francesca? Dahil sa boses na narinig ng dalaga,
Mabilis na nagbago ang kanyang aura. Napaluhod siya sa biglaang pagsuntok ng malakas sa kanyang sikmura. Francesca! Hindi alam ng dalaga kung paano nangyari na nakalapit agad sa kanyang binata sa dami ng kalaban na nakaharang sa daan. Ayos ka lang ba? Napaubo ang dalaga dahil sa nararamdaman niya ngayon, ang sakit ng kanyang sikmura. Pinulot na lang muli ng dalaga ang kanyang baril na may silencer. Hindi naman alam ni Francesca kung pag-aalala ba ang nakikita niya sa mga mata ni Mateo. Ngunit kahit ano pa man yun, hindi siya papayag na hindi makaganti sa kung sino mang sumuntok sa kanya. Let's finish this and collect the illegal materials. Tumango siya at matamis na ngumiti kay Mateo. Hindi naman mapagtanto ni Mateo kung anong biglang naging epekto ng ngiti nito sa kanyang dibdib. Bigla kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gaganti muna ako. Hindi na wala ang matamis na ngiti sa labi ng dalaga. Na-question tuloy ni Mateo ang sarili. Lalo na nang maramdaman niya ang kakaibang tapang sa boses nito. Hindi akalain ni Mateo na ganito ang nakitang potensyal ng mga opisyal sa babaeng to. Kaya naman pala hindi nakaduda-duda na ito ang gustong ipares sa kanya. Hinawakan ng binata ang bewang ni Francesca nang maramdaman niyang seryoso ang dalaga sa kagustuhan nitong gumante. Maingat, ngunit mabilis na inikot ng binata ang dalaga sa ere. Dahil doon, ay naramdaman ni Francesca ang kakaibang confidence sa kanyang sistema. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon ng dalaga. Ginamit niya yun para maghagis ng malalakas na sipa na sinabayan niya ng lihim na pagbaril sa iba pa. Binago ni Mateo ang paghawak sa kanyang bewang. Pakiramdam ni Francesca, isa siyang prinsesang assassin kasama ang kanyang Prince Charming. Ngunit, hindi ito ganun klaseng romance. Wala sila sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sa halip, ay nasa isang sitwasyon sila kung saan ang mga daing ang siyang maririnig nila. Alikabok ang nasa hangin at mga kalaban ang nasa paligid. I like this version of yours. Mas gusto ko na palaban ka at sumisingkit ang mga mata mo. Napakurap-kurap si Francesca ngunit nang makabawi. Matamis lang siyang umisi bago kumindat. All done? Ayos ba? Nilingon ni Mateo si Francesca na ngayon ay pinapagpagan ng mga kamay na mukhang nalagyan ng alikabok dahil sa mga illegal na baril at materyales na nakuha nila sa basement. I must say you're good. You got my approval. Dahil sa sinabi nga ni Mateo, natawa lang ang dalaga bago na pailing. Kahit naman ayaw mo ako maging partner, wala kang magagawa. Ako ang gusto ng mga nasa taas para tumulong sa'yo sa misyon. At hindi mo na mababago yun. Ngumisi pa ang dalaga bago ito tumalikod. Sa pagtalikod ni Francesca, sinabayan niyo ng kuryosidad ni Mateo at nangunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang likod ng papalayong dalaga. Sino ka ba talaga, Francesca Natividad? Hindi maipinta ang mukha ni Francesca habang nakatanaw sa mga agents at pulis na nagsama sa isang malawak na ground floor. Nagkaroon kasi ng pangmalawakang anunsyo na may mahalagang pag-uusapan ng bawat department. Ang akala nga ng dalaga ay by department na rin na magaganap na meeting, ngunit nagkamali siya. Narinig niyo na ba yung balita? Kaya naman pala hindi natin mahagilap si Officer Natividad dito mga nakaraang araw. Naging partner niya sa misyon si Mateo Parker. Parker? Hindi ba't magaling na NBI agent yun? Nako, ba't naman pumayag si Natividad na maging partner siya? Ipapahiya niya lang ang sarili niya. Ang narinig ko kaklose daw ata ni Natividad yung head ng NBI, si Gary Concepcion. Teka, hindi ba? At yung Gary ang laging pumupunta sa department? Hindi kaya may relasyon silang dalawa? Grabe na talaga si Natividad. Lampa na. Ngunit, napapatong pa rin ang pangalan sa mga pangmalakasan na tao, kagaya na lang ni Parker at Concepcion. Kinagat ni Francesca ang kanyang pang-ibabang labi. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa water bottle na hawak niya at pinipigilan ng sarili na humakbang man lang. Dahil kilala niya ang sarili, sa oras na mapuno siya, baka mapunta sa ibang planeta ang mga ito. Don't listen to them.
Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Francesca nang maramdaman niya ang mga kamay ni Mateo na lumapat sa kanyang mga tenga. Ang malapad at malaking katawan nito ay humarang sa harap niya para hindi makita ang mga pulis na pinag-uusapan siya sa hindi kalayuan. Mateo! Bakit ganito na naman ang puso ni Francesca? Bakit ba tila palagi itong nangungulila sa bawat haplos ng binata? Kahit ang totoo, ito ang unang pagkakataon na hinawakan siya nito ng ganito. Marahil ay sa kadahilanan na matagal niya itong inasam. Marahil matagal niya itong ninais. Huwag mo silang pakinggan. Naniniwala ako na mas sigit kang magaling sa kanino man. Kaya ikaw ang pinili ng nasa itaas na maging partner ko. I also doubt because I heard a lot about from you. Okay, I admit. I listened to them. Naniniwala ako sa mga sabi-sabi. Pero na makita ko gamit ang mga mata ko nung gabing yon, ang ginawa mo, naniwala ako na hindi ikaw ang pinili nila dahil gusto lang nilang asarin o maliitin ang kakayahan ko. Hindi alam ni Francesca ang dapat na maging reaksyon dahil sa mga sinabi ng binata. Ang ibig sabihin pala nito, iniisip nito magpapabuhat lang siya sa misyon? Na ipapahiya niya ito at puro kapalpakan lang ang gagawin niya? So, let's do the mission. Ignore them. And focus on me. Sa akin mo lang ituon ang buong atensyon mo. Ako ang pakinggan mo. Ako ang sundin mo. Dahil sa sinabi ni Mateo, unti-unting lumuwang ang pagkakahawak ng dalaga sa bote. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago tumango-tango. Gagaan na sana ang pakiramdam ko. Kaso, naging bossy ka na naman, Mateo Parker. Sabay silang napangiti at napailing na lang. Tuluyan namang nakagat ni Francesca ang pang-ibabang labi para pigilan ang mas malawak ng ngiti. Paano ba naman kasi? Paano niya mapipigil ang sarili kung ang lalaki nagko-comfort sa kanya ay walang iba kundi si Mateo Parker, ang nag-iisang sikat na NBA agent na namamayagpag sa kasalukuyan. Nagsisimula pa lang ito sa trabaho, umingay na ang pangalan nito at talagang magaling ang binata. Hindi lang ito basta pinag-uusapan. Talaga namang kilala ng lahat ang mga Parker dahil na rin sa pinagmulang pamilya. Isang magaling na dating Navy ang ama nito at ang ina naman nito ay walang kasing yaman. Parehong kilala sa kani-kaniyang industriya na pinapasukan. Muntik nang magkaroon ng krisis sa ahensya. At sa lahat ng department, hindi na ito nabanggit pa sa inyo dahil ayaw namin na magdala ng takot at pangamba sa lahat. But thankfully, we have great agent and police officer. You probably know these persons. Madalas, sila rin ang naririnig kong hot topic sa buong ahensya. Nagbulungan ng mga taong nasa loob ng ground floor. Umismid lang si Francesca. Dapat hindi ganito ang ugali ng mga taong naninilbihan sa batas. Ang mga taong naninilbihan sa bayan. Hindi dapat palaging may hot topic. Dapat hindi sila nagpapakalat ng mga salita. Paano ang lugar na inaasahan ng mga tao? Napupuno ng mga peking impormasyon. Paano na lang ang matitinong opisyal na gusto lang naman gawin ay magtrabaho ng maayos? Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Hindi ko alam na ganito kababaw ang mga kapulisan na kasama ko sa pagsisilbi sa bayan. Mahinang bulong ni Francesca sa sarili habang disappointed na nakatingin sa iba. Seryoso lang na nakatingin si Mateo kay Francesca. Kitang-kita ng binata ang pagbabago ng emosyon sa mukha nito. Pinagmamasdan niya lang ito. Sinusubukan na basahin ang bawat emosyon na makikita niya. Para kay Mateo, ay unti-unting nagiging misteryoso sa kanya ang katauhan ng babae. Kakaiba ang mga mata nito, kakaiba ang galaw at aura. Hindi ito ang inaasahan ng binata na makakasama niya sa misyon. Ang akala niya magiging basic lang ito. Nakasandal si Mateo sa dingding ng hallway. Ang kanyang tingin ay diretso at ang mga braso ay nakakrus. Nang marinig ng binata ang papalapit na mga yabag, umangat siya ng bahagya sa dingding. Inilagay niya ang kamay sa bulsa ng kanyang pants bago tumikim. Sir Parker? Ang mga lalaki natigilan nang makita si Mateo. Para bang naistatwa ang mga ito at hindi alam ang susunod na sasabihin. Sir! Mabilis na sumaludo ang mga ito sa binata bago tumayo ng tuwid. Ang iba naman mga pulis at agents na napapadaan
ay nagbubulong-bulungan at yumuyuko. Narinig ko kayo kanina. Malamig na paunang salita ni Mateo, ang kanyang mga mata kasing lamig ng yelo at ang mga salita ay parang patalim na handang tumama sa kahit sino man. I didn't know where your guts are coming from. Miss Natividad is a great police officer. Do better next time. Para naman hindi kayo napag-iiwanan. Yun lang ang sinabi ng binata bago tuluyang tinalikuran ng mga ito. Ang totoo ay hindi alam ni Mateo kung bakit niya yun ginawa. Hindi niya alam kung anong pumasok sa hukote niya at umepal siya ng ganon. Yes sir, pasensya na po. Pagdating sa trabaho, mahigpit si Mateo. Gusto niya ng perpeksyon. Gusto niya na nasa linya ang lahat. Kaya naman ang nabanggit palang ni Gary ang pangalan ni Francesca Natividad kung ano-ano ng senaryo ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi maganda ang imahe ni Francesca. Kalat na kalat sa lahat ng department ang kanyang kapalpakan sa ginagawa. Hindi raw ito magandang katrabaho. At bukod doon, kung kani-kanino ito nalilink, kahit kaninong pangalan. Para sa professional na si Mateo, ayaw niya ng ganon. Ang gusto niya ay may maayos na background, maayos ang pangalan at may pakaalam sa trabaho kagaya niya. San ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Ang sabi ni Gary, pinapapunta raw tayo sa office ni General. Ang nakangiting si Francesca ang sumalubong sa harap ng binata. Napatingin ang dalaga sa likuran niya kung saan nakasunod na naglalakad ang mga lalaking kinausap niya kanina. Diyan lang, tara na. Hinarang ni Mateo ang sarili sa harap ng dalaga para hindi na nito makita pa ang mga dumadaan. Dahil sa ginawa niyang iyon, napatingin sa kanya ang dalaga bago ngumiti at tumango. Okay, tara na. Hindi alam ni Mateo, ngunit may kung ano siyang naramdaman na dapat hindi niya hayaang mawala ang matamis ng ngiti sa labi ng dalaga. May kung ano sa ngiti nito na may malaking epekto sa kanya at gusto niyang tuklasin kung ano ibig sabihin nun. Welcome to South Hotel. How can I help you today? Malawak ng ngiti ang bungad ng babaeng receptionist kay Mateo. Dahil doon, tumaas ang kilay ni Francesca at agad ipinulupot ang kamay sa braso ng binata. Hi, we already called last week under Mr. and Mrs. Mariano. Kami yon, newlyweds. May kung anong pinapahiwatig ang boses ng dalaga at gusto tuloy matawa ni Mateo dahil doon. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Oh my God, congratulations po! At dahil newlywed kayo, may promo po kayo matatanggap. Here's your key in your respective room po. Thank you and happy honeymoon! Mataray na kinuha ni Francesca ang susi bago na una nang maglakad palayo. Pigil naman ang paggiti ni Mateo nang humarap siya sa receptionist. I'm sorry about my wife. Thanks. Malawak nang umiti lang ito bago yumuko. Sumunod naman agad ang binata kay Francesca na ngayon ay naghihintay sa harap ng elevator. Ang sungit mo naman, Mrs. Nangingiti ang puso ni Francesca. Parang kay sarap pakinggan na tawagin na Mrs. ng binata. Focus, Francesca. Para sa misyon to. Tigilan mo yung kaharutan mo. Suway ng dalaga sa sarili bago umiling. She's obviously flirting with you. Ang irap ni Francesca ang tuluyang nagpatawa sa binata. Para kay Mateo, nakaka-amuse ito. Ang mukha nito mamula-mula at ang maliit itong ilong na mayat maya ikinukunot dahil sa pagpipigil ng iba pang emosyon. Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Just like what we're doing. Lumapit pa ito sa dalaga at ibinulong ang huling salita. Natigilan tuloy siya doon at bahagyang nagpigil ng hininga. Pwede ba lumayo-layo ka ng konti? Baka mamaya ay matuloy yung honeymoon natin. Pilyong tumawas si Mateo sa sinabi ng dalaga at sumunod nga sa sinabi nito. Gustong pigilan ni Francesca ang sarili. Matagal nilang pinlano ito ni Mateo. Lahat ng puyat at pagod inilaan nila para sa misyon na to. Kaya naman uunahin muna ng dalaga na matapos ang misyon bago niya tuluyang paibigin ang binata. Nakita mo ba yung exit door sa parting kanan ng reception sa ground floor? Mula sa inaayos ng mga baril, nalipat ang tingin ni Francesca kay Mateo na nakaupo sa kama at may hawak ng mga dyaryo na hindi niya alam kung anong binabasa nito doon. Oo, napansin ko kanina.
Nagtaka rin ako dahil hindi naman doon ang karaniwang daan patungo sa exit. Kung tama ang iniisip ko, yun ang secret passage na nakalagay sa blueprint na in-review natin. Tumangutang ang binata bago nito ilapag nang basta ang dyaryo. And I also noticed that there is something big in this hotel. Nakita ko ang mga kahina-hinalang lalaki sa second floor nang bumukas doon ang elevator. Right. May mga nakita rin ako sa labas ng hotel bago tayo pumasok. Mas marami nga ang nasa parking lot. Mukhang natsyempohan natin ang mas malaking isda. Ngumisi ang binata bago ito tumayo ng kama at lumapit sa kanya. Napahinto tuloy siya at bahagyang natigil sa ginagawa. It's amazing that you're my partner. You see lots of things. And I'm sorry for underestimating you. Mabilis na hinawakan ni Francesca ang sariling mga daliri nang maramdaman niya ang biglang panginginig nun. Nabitawan niya tuloy sa ibabaw ng kama ang baril na inaayos niya. Wala pa nga ako masyadong ginagawa eh. Huwag mo naman ako masyadong pinupuri. Baka bigla na lang ako mapabuhat sa'yo niyan, sige ka. Sinubukan ng dalaga na iiwas sa mga mata niya sa nakakahatak na paningin ni Mateo. Baka kasi hindi niya mapigilan ang sarili at bigla niyang masabi ang nararamdaman dito. Hindi pa dapat ngayon. Hindi pa ito ang tamang panahon at pagkakataon para sa kanilang love story. Then I'll carry you. At halos manghina ang tuhod ng dalaga. Bakit ba ito ganito? Bakit pakiramdam ni Francesca gusto siyang bumigay ng binata? Para ito na lang ang magsolo sa misyon. Hindi ka naman mahirap buhatin. Hindi ka naman mahirap dalhin. Hindi makuha ng dalaga kung ano man ang ibig nitong sabihin. Hindi niya alam kung mag-a-assume lang ba siya o kaya naman mali lang ang pagkakaintindi niya. Dahil siya ay may pagtingin dito samantalang ito naman ay wala. Kumurap-kurap si Francesca. Tumikim siya at balak na talikuran ng binata. Pwede ba, Mr. Parker? Huwag mo akong ginaganyan. Dapat naghahanda na tayo sa gagawin nating pagpasok sa... Bago pa man matapos ang dalaga sa pagsasalita, mabilis na nito hinatak ang kanyang palapulsuhan at kasabay nun ay ang walang paalam na masuyong paghawak nito sa kanyang pisngi at tuluyang pag-angkin sa kanyang mga labi. Matalas sa mga mata ng dalaga habang tinitignan ang paligid. Nang masiguro niyang walang hadlang, sinenyas niya si Mateo na nakapwesto sa hindi kalayuan. Back me up. Tumango ang dalaga sa sinabi niyo ni Mateo. Sinusuri niya ang bawat gilid. Hindi siya pwedeng pumalpak dahil ang buhay nila ang nakataya dito. You already know the plan. Execute it. Inayos si Francesca ang nakatali niyang buhok bago kagatin ang hawak niyang dagger. Ang dalawa naman na baril ay nakalagay sa kanyang tagiliran. Kinuha niya at hinawakan yon at sinigurong naroon ang silencer. Sa madilim na lugar na yon ay para siyang isang leopard. Samantalang si Mateo naman, ang siyang tigre, na aatake sa mga oras na may magkamali sa paggalaw nila. Now! Mahinang senyas ni Mateo. At dahil sa senyas na yon, mabilis na umakyat si Francesca sa hagdan na nakalagay sa gilid ng truck. Umakyat siya doon habang ang mga mata ay nakafocus sa mga taong aatakihin niya na wala pang kamalay-malay. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumalo siya sa ere at ginamit ang 2 baril na may silencer para tamaan ang mga kalalakihan. Tumalon siya para makuha ang sapat na buwelo para makalapit sa isang lalaki. Gamit ang kanyang mga kamay, kinuha niya ang pangsuporta sa ulo nito. Umikot siya at ginamit ang dagger para saksakin ito sa leeg. Sa hindi kalayuan, natigilan si Mateo nang makita kung paano ang mga galaw ni Francesca. Sanay na sanay itong umatake at lumaban. Ang mga galaw nito na pinapakawalan ay napaka-majestic. Para itong isang tela na tinatangay ng hangin dahil sa napaka-smooth nitong mga atake. Hindi lubos sa kalain ni Mateo na may taong kayang gawin ang ganitong klaseng pakikipaglaban. Boss, limitado lang ang mga taong naipadala namin sa lugar. Mahirap na kapag nakatunog ang mga pulis. Balita ko ipinasa nila ang kaso kay Mateo Parker. Dahil sa narinig ng mga boses, ay mabilis na hinatak ni Mateo ang isang lalaki at tinakpan ang bibig nito.
Tinignan ni Mateo kung saan ang pwesto ng dalaga. Subukan niyo ang hanapin ang litrato ng lalaking yan. Napapadalas ang pangingialam niya sa organisasyon natin. Sumandal ang binata para pakinggan ang mga sinasabi nito. Pati yung Francesca Natividad. Nabalitaan ko na siya pala ang nakahuli sa pamangkin ko. Hanapin niyo ang babaeng yun at patayin. Ayoko na may humaharang sa daan ko. Kopya, bossing. Naramdaman ni Mateo ang paglapit sa kanya ng dalaga. Ngayon, may ngisi na ito sa labi habang sabay silang nakatanaw sa mga naglalakad papalayo ng mga kalalakihan. Sabi ko na nga ba? At pamilyar ang feature ng isang yan. Pamangkin niya pala yung nahuli ko nun? Dadamputin ba siya o papatayin? Ngumisi lang ang binata bago inayos ang pagkakatayo nang makita na wala na doon ang mga kalalakihan. Kung anong abutan ng ahensya. Tumango naman ang dalaga at patalikod na sana siya nang hawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Bakit? May iuutos ka ba? Kitang-kita ni Francesca ang paggalaw ng Adam's apple ng binata at bumuka na ang bibig nito ngunit walang salitang lumabas maliban sa nothing. Great job. Simpleng pagtango lang ang sinagot ni Francesca bago tanggalin ang pagkakahawak sa kanya ng binata. Hindi naman ito tumutol kaya itinuloy niya ang balak. Matapos yun, tuluyan na siyang tumalikod at naglakad palayo. Dumadampi sa katawan ni Francesca ang malamig na buhos ng tubig na nagmumula sa shower. Gusto niya na malamig ito para mahimasmasa naman siya sa mga pantasya na nabuo sa kanyang isipan. Ang mga bahid ng dugo ng kalaban na dumikit sa kanyang katawan ay unti-unting dumausdos paalis sa kanyang balat. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga nang maalala niya ang tagpo kung saan nakuha ng binata ang matamis niyang halik sa unang pagkakataon. Nanlalambot ang kanyang tuhod sa biglaan nitong ginawa. Hindi niya ito inaasahan. Kung ginagawa mo lang to, dahil sa magaling akong partner, itigil mo na. Malamig na usal ng dalaga at tuluyang iniwas dito ang tingin. I'm not doing this because you're my partner. Oo, inaamin ko. I find you confusing, amazing, and no other woman is like you. You're different. Sinubukan pang hawakan ng binata ang kanyang kamay, ngunit mabilis niya yung nilayo. Hindi ako isang misyon, Mateo. Hindi ako kaso. Hindi mo ako kailangang isolve. At hindi mo kailangang halongkatin ang kakaibang bagay tungkol sa akin. Ikaw ang inaasahan ko magiging profesional sa atin. Ngunit bakit tila naging baliktad ang sitwasyon? Sa totoo lang, hindi alam ni Francesca kung bakit niya nasabi ang mga yon. Hindi niya alam kung bakit parang naging sarili niya ang kalaban. Hindi niya masagot ang sariling mga tanong dahil ang totoo, hindi niya rin naman talaga alam kung bakit. Kinonta ko na sila ulit. I already gave them signals. We just have to wait. Napatingin ang dalaga kay Mateo. Pinupunasan niya pa kasi ang basa niyang buhok dahil kalalabas niya lang mula sa banyo. Sige, ihahanda ko na mamaya mga baril at iba pang gamit. Nagtungo ang dalaga palapit sa kanyang maleta at kumuha doon ng damit na para sa huling pag-atake nila. Francesca. Hindi nilingon ng dalaga si Mateo. Kahit sa totoo lang, rinig niya naman ang sinabi nito. Let's finish this mission. Napahinto si Francesca sa pagbuklat ng kanyang damit at kapag natapos na ang misyon, panigurado na matagal na naman bago mag-cross ang landas nila. O baka nga mamaya hindi pa sila magkita ulit. Kapag natapos ang misyon, babalik na naman siya sa hot topic sa kanilang department. Samantalang si Mateo, magiging maganda ang imahe at pangalan ng babalikan nito. Magkakanya-kanya na ulit sila. Pareho nilang kalilimutan na nangyari habang nasa proseso sila ng pagpaplano hanggang sa huling minuto sa pagtupad nila ng kanilang misyon. Sige, tapusin na natin to. Kumuyom ang kamao ni Francesca. Siguro'y nagkamali ang puso niya. Siguro mali talaga itong ginagawa niya. Maling tao ang minahal niya. O marahil hindi naman talaga nito kasalanan ng lahat. Hinigpitan niya ang ponytail niya bago tuluyang pumasok sa pinto. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Right. Tapusin na natin to. Kagaya ng teknik nila, tahimik silang umatake sa mga ito at tiniyak nilang naubos na ang ibang bantay para sa pagpasok nila sa pinakaloob kung nasa ng Big Boss
Wala nang haharang pa na iba sa kanila. Meron na ba tayong mga tao sa building? Tanong ni Francesca sa binata. Huwag kang mag-alala. Meron na nag-aasikaso doon. Hindi na sumagot pa ang dalaga at tinuon na lang ang buong atensyon sa pagbibilang ng mga bantay. Sino ka? Paano ka nakapasok? Diretso lang naman na naglakad ang dalaga patungo sa lalaking nakatutok na ang baril sa kanya, habang patuloy siyang tinatanong. Mas binilisan pa niya ang paglalakad. Ngumisi siya, kasabay ng pagbunot ng baril. Ipinaikot niya yun sa kanyang daliri bago barilin sa tuhod ang lalaki. Tuluyan na siyang tumakbo at malakas na sinuntok sa muka ang nakaluhod na lalaki ngayon. At dahil sa ginawa niya nawalan to ng malay. Nalipat naman ang tingin niya sa kabilang pinto. Nang buksan niya ito, may 5 lalaki doon na naglalaro ng baraha habang may mga yosi at alak pa sa lamesa. Hi boys! Humilig pa siya sa pinto bago bumuelo at umikot. Pinaputokan niya ang mga ito at ang dalawa na nanlaban ay ginamitan niya ng dagger. Sino ka? Nag-squat pa ang dalaga sa harap ng lalaking naghihingaluna. Ako? Si Francesca Natividad. Tandaan mo ang pangalan ko at hanapin mo ako sa kabilang buhay. Doon ka gumanti sa akin para naman ma-inspire kang mabuhay. Halos magulat naman siya na makita si Mateo na nakahilig sa pinto at nakakros sa mga braso. Kanina ka pa ba dyan? Bakit siya nagagawa mong hawakan? Pero bakit kapag ako ang humahawak sa'yo, parang lagi ka napapasok? Lagi kang umiiwas. Lumipat ang tingin ng dalaga sa ibang direksyon at pinunasan ng kanyang dagger na may bahid ng dugo. Kalaban siya, Mateo. Namatay na nga yung tao tapos pagsisilosan mo pa? Natatawang Ania bago naglakad palapit sa pinto kung saan to nakapwesto. Sa unang pagkakataon, simula nung naganap ang pangyayaring yon, ngayon lang niya nagawang titigan sa mga mata ang binata. Sa tagal ng pag-iwas niya rito, hindi na niya napansin ang pagbabago sa walang buhay nitong mga mata noon. Hindi niya namalayan na may kung anong emosyon dito. Hindi niya napansin ang rumaragas ang pagbabago ng mga emosyon na nakakahulog at para nitong hinihila ang kanyang kaluluwa papalapit, pabalik dito. I guess I must finish this mission immediately. Natigilan si Francesca dahil sa sinabi nito. Gusto na ba nito na agad siyang mawala sa paningin nito? Para naman makapunta na tayo sa next level. Hindi alam ng dalaga kung anong ibig sabihin nito. Ngunit kahit ano pa man yun, ay naging dahilan nito para kumalma ang kanyang puso. Muli silang nagseryoso sa misyon. Maingat pa rin ang bawat paggalaw nila hanggang sa mapasok nila ang secret passage kung saan patungo sa opisina ng leader ng grupo. Ngunit hindi lamang ito simpleng opisina, maraming kalaban sa loob. Ang tipo na hindi mo aakalain na magkakasya sa maliit na daan sa pasilyo. Ngunit hindi man lang nakaramdam ng kaba o takot ang dalawa. Sa halip, mas umakyat pa ang excitement sa kanilang sistema. Let's do this and come back home safely, okay? Humigpit ang hawak ng dalaga sa baril na hawak niya. Ang bawat sigaw at daing ay hindi nila pinakinggan habang nilalabanan ng mga kalaban. Dahil ang mga kriminal at halangang bituka, walang puwang sa mundo. Saan namin siya dadalhin, sir? Hinahabol pa ni Mateo ang sariling hininga dahil sa dami ng nakalaban nila. Hindi niya lubos sa kalain na sa dami nun para sa isang kwarto nagawa pa nila makasurvive. Damputin at ikulong sa pinaka-restricted prison. Copy, sir. Matapos yun, ay hinanap ng mga mata ni Mateo kung nasa nagtungo ang dalaga at natagpuan niya ito sa isang sulok at kalmanting pinupunasan ng mga bahid ng dugo na dumikit sa katawan nito. Tumayo ng tuwid ang binata bago naglakad, papalapit sa dalaga. Nagtataka ang mga mata ni Francesca nang makalapit na siya ng tuluyan dito. Congrats! We finished the mission. Tipid lang nang umiti ang dalaga sa sinabi ni Mateo bago ito tumango. Yeah, congrats. Halos pabulong na sagot naman ni Francesca. Mauna na ako kasi. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga nang sa hindi niya mabilang na pagkakataon ay inaalis naman ito. Where are you going? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na sabay tayong uuwi? Nanlalambot na naman ang mga tuhod ni Francesca.
Ano ba kasi ang ibig sabihin ng binata? Hindi niya ito maintindihan. Hindi niya malaman kung ano bang tumatakbo sa isip nito. Mateo, why are you doing this? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Does it satisfy you? Kapag nakikita mo yung mga mata ko na hirap ako? Imbes na alisin ng binata ang kamay na nakahawak sa kanya, kabaliktaran ang ginawa nito. Marahan at masuyo siya nitong hinarap at tinitigan sa mga mata. I like you, Francesca Natividad. Sapat na ba yan para sagutin ang iba mo pang katanungan? Pakiramdam ng dalaga ay nabingi siya. Pakiramdam niya tumahimik ang paligid at tanging malakas na pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Naiwang nakabuka ang labi ni Francesca. Bukod sa nagulat siya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit ang kanyang taksil na puso nakakaramdam ng kasiyahan. Bakit ba ganito ang epekto sa kanya ng isang Mateo Parker? Bago pa man maproseso ng dalagang sinabi ni Mateo, walang banta na hinilan nito ang kanyang bewang. At sa ikalawang pagkakataon, isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. At sa mga oras na ito, walang balak si Francesca na putulin ang halik na yon. At sa pagkakataon na ito, hinayaan niya ang sarili na bumigay sa matamis na halik na inaalay sa kanya ng binata. Dahil sa lumalalim na halik ng binata, doon naalala ni Francesca kung paano nagsimula ang lahat. Kung paano nga ba niya unang tinignan ng may pagmamahal ang binata. Nakita niyo ba yung bagong student? Mateo Parker daw ang pangalan. Grabe, sobrang pogi at hot niya. Grabe, bagay na bagay sa kanya yung uniform natin. Bakit yung ibang lalaki? Mukhang gusgusin. Isinara ni Francesca ang librong binabasa. Kahit saan na lang siya magtungo, naririnig niya ang pangalan ng bagong estudyante sa kanilang university. Alam niyo ba, na hindi kayo maniniwala, pero nakita ko ang tito niya, si Sonny Parker. Grabe, sobrang pogi din. Nagtilian pa ang mga ito na naging dahilan ng mas lalong pagkainis niya. Pinili niya ang dulong parte na yon dahil doon may malaking puno ng akasya kung saan pwede siyang mamahinga dahil sa preskong hangin. Ngunit heto na naman ang mga mahaharot na estudyante na gumugulo sa kanyang kapayapaan. Hoy, pwede ba? Doon kayo magkwentuhan? Naiistorbo niyo ako dito. Saad niya? Dahil hindi na siya makapagtimpi pa. Gulat naman na napatingin sa dalaga ang 5 babae. Kanina ka pa dyan, Francesca? Umirap lang ang dalaga bago umismid. Nakuha naman ng isang babae ang gusto niyang ipahatid, kaya naman hinigit na nito ang ibang kasamahan. Ba't tayo umalis dun? Sino ba yun? Sira ka talaga? Si Francesca Natividad yun. Kilala siya sa buong university. Dahil sa galing niya sa academics at sports. Halos kilala siya ng lahat ng professor dito eh. Kahit saan may pagtanong, kilala siya. Pati pangalan niya. At buong pagkatao niya ata. Nang tuluyan na makaalis sa mga ito, matamis nang ngumiti ang dalaga at bumalik sa pagbabasa. Tahimik na ang kanyang paligid. Ito ang perpeksyon para sa dalaga. Ang panandali ang katahimikan. Ikaw pala si Francesca? Kanina ko pa naririnig ang pangalan mo. Mabilis na napatayo ang dalaga at napatingala dahil sa biglang nagsalita sa itaas ng puno. Doon, natagpuan niya ang isang lalaki. Magulo ang buhok nito na sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bumagay dito at mas umangat pa ang kagupuhan nito. Tumalo nito mula sa itaas ng puno kaya naman napaatras ng bahagya si Francesca at hindi pamilyar sa kanyang itsura ng lalaki. Hindi niya pa ito nakikita kahit noon pa man. Posible kayang bago lang ito? Ano naman ang naririnig mo tungkol sa akin? Pinagmasdan ng dalaga ang gwapong binata na nasa harap niya. Matangkad ito, ang uniforme nito'y bumagay dito at para bang isang modelo sa kagandahan ng pares. Matangos ang ilong nito at bumagay ang medyo makapal nitong labi na sa ngayon ay namumula. Maganda ang mga mata. Nang tignan niya yon, parang may kung anong pwersa ang humihila sa kanya. Palapit dito. In short, gwapo talaga ito. Ngayon lang siya nakatagpo ng lalaki na para bang Diyos ang kagupuhan. Marami. Mukhang sikat na sikat ka dito. Ako nga pala si Mateo, bago lang ako dito.
Naglahad ito ng kamay sa harap niya. Tinitigan niya yon. Bakit parang pati kamay nito ay perpekto? Nahihiya tuloy siyang hawakan ito. Di naman. Mahilig lang mag-usap ang mga tao sa buhay ng iba. Di mo ba tatanggapin ang kamay ko? Napakurap-kurap ang dalaga. Doon niya napagtanto na hindi nga niya nakuha ang kamay nito. Kaya naman, mabilis niyang inilipat ang libro na hawak sa kabilang kamay para tanggapin ang nakalahad nitong kamay sa harapan niya. I'll probably forget about you over time, but I like you already. Let's meet again in the future. Ipaalala mo sa akin na tumalon pa ako sa puno para lang makapagkilala sa'yo. Umakyat ang kakaibang kuryente sa sistema ni Francesca. Unti-unting pumapasok ang kakaibang nararamdaman niya dahil lang sa una nilang pagkikita ng binatang nasa harap niya ngayon. Mabilis silang nagkasundo ng araw na yon. Lumipas ang ilang minuto, hindi tumigil sa pagtawa ang dalaga. Hindi niya alam ngunit komportable siya sa presensya nito. Bakit? Ayaw mo ba sa mga babaeng matatalino? At magaling sa maraming bagay? Tanong ng dalaga matapos sabihin ni Mateo ang mga tipo nito. My mom and sister aren't perfect. Sila ang standards ko. Malumanay lang sa mga bagay. Maayos na naging pag-uusap nila ng araw na yon. Kaya naman malawak ang ngiti ng dalaga nang pumasok siya kinabukasan. Hi! Ang malawak ng ngiti niya ay unti-unting nawala nang lagpasan lang siya ni Mateo. Maging ang kamay niya na nakaangat para kumaway dito, naiwan lang sa ere. Marahan niyang naikuyom ang kamao. Tama pa lang sinabi nito na isang araw lang siya nito maaalala. Na isang beses lang ito maho-curious sa kung sino ang sikat na si Francesca Natividad sa universidad nila. Ang babae na kilala ng lahat dahil sa talino at galing. Clint Parker, tama ba? Lumingon ang isang lalaki sa kanya. Dahil doon, agad niyang nakita ang pagkakahawig nito at ni Mateo. Mas matured nga lang ang itsura ni Mateo kumpara dito. Ako nga. May kasama itong isang babae. Abala ito sa cellphone ngunit dahil sa pagsasalita ni Clint, napatingin din ito sa kanila. Halos manlambot ang tuhod ni Francesca. Bakit ang ganda ng lahi ng mga Parker? I'm sorry kung nakaabala ako. Ako nga pala si Francesca Natividad. Gulat ang ekspresyon ng babae. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa kanya. From Kuya Mateus Univ? I know you. Kilala ka rin ng ibang kaklase ko. OMG, you're prettier in person. Kinikilig na anang babae bago ito naglahad ng kamay sa harap niya. I'm Clarissa Parker, the youngest. Ano sadya mo? Nalipat ang tingin ng dalaga kay Clint na magsalita ito. I want him to notice me again. I won't rush a thing. Gusto ko lang talaga siya na makaalala na minsan sa buhay niya, inubos niya ang isang araw para samahan ako sa ilalim ng matingkad na araw. Natatawa naman na napapailing si Clint bago bumulong sa kapatid nitong si Clarissa. Kuya doesn't like lampa girls. Ayaw niya rin kapag hindi magandang image. He's perfectionist but me and my mom have the same attitude. Kinaiinisan din yun ni Kuya but over time, he was used to it. Dahil sa sinabi nito, nagka-idea siya. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang mapagtatagumpayan ang plano. Ngunit gagawin niya pa rin. Kung gusto mo mapansin ka niya, idaan mo sa ibang tao. Ipakalat mo ang pangalan mo. Darating ang araw na maaalala niya kung saan niya narinig ang pangalan mo. Sa loob ng maraming taon, nakakausap pa rin ni Francesca ang magkapatid. Ang mga ito ang nagsasabi sa kanya kung nasan si Mateo at kung ano ang dapat niyang gawin. Sa maraming taon na yon, mas lumalim ang pagmamahal niya sa binata. Mas nahuhulog siya. Kailan mo ba ako maaalala, Mateo? Alam mo ba na nabanggit niya kagabi ang pangalan mo? Nilingon ni Francesca ang nakahigang si Clint sa sofa ng bahay niya. Habang si Clarissa naman ay nasa kitchen area at naghahalongkat ng pwedeng kainin. Talaga? Naaalala niya ba ako? Not yet, ate. But surely he will. O kahit hindi ka niya maalala, magiging curious siya sa'yo. You have a mission together, remember?
Tumango ang dalaga. Si Clarissa naman ang lumapit sa kanila na may hawak na bowl na puno ng ubas. Make him fall in love with you. Sungitan mo siya o kaya naman kontrahin mo siya. You will definitely get on his nerves at dahil doon maaalala ka niya palagi. Gusto niyang matawa sa sinabi ni Clarissa. Handa na ba kayo na maging sister-in-law ko? Sabay na tumawa ang magkapatid bago sumubo ng ubas. Francesca? We already like you years ago. Nung naglakas loob ka pa lang na lumapit sa amin, you already got our approval. So get him and tie him up. Maluwang nang umiti si Francesca. Malaki ang pasasalamat niya sa mga kapatid ni Mateo. Dahil kung hindi dahil sa mga ito, hindi siya magkakaroon ng access sa location at mga updated pictures ng binata. Talaga namang suportado siya ng dalawa sa pagiging delusional niya. Welcome back, Iho. Your Uncle Sonny and Auntie Beatrice are here, pero ang mga pinsan niyo'y umalis muna sandali. Malawak ang ngiti ng ina ni Mateo nang sumalubong ito. Ngunit, natigilan na mapansin nito ang dalaga sa likod ng binata. Tumikim si Mateo bago hawakan ang kamay ni Francesca. Mom, I brought a beautiful woman. Mas lalong natigilan ng ina nito. Kahit shock ito, kitang-kita pa rin ang kagandahan sa itsura. Clint, Clarissa. He finally brought her home. Malakas na sigaw nito na naging dahilan kung bakit nagmamadaling bumaba sina Clint at Clarissa mula sa second floor ng mansyon. Maging si Sonny na nagmula pa sa kusina kasama ang asawa nito na palabas din para tignan ang tinutukoy nito. Ate Francesca! Walang pagbabanta na basta na lang tumakbo palapit si Clarissa patungo sa dalaga at nagtapo ng isang mahigpit na yakap. You're finally here! Sa likod naman ay nakalagay lang ang mga kamay ni Clint sa bulsa ng pants nito habang may proud na mga ngiti at bumaling ng tingin kay Francesca. I knew it, Mom. I already knew that he likes her. Mahina itong natawa at tumango. Mukhang may ikukwento na naman ako sa daddy niyo Kapansin-pansin naman talaga. Ganyan din ang mga mata ng Uncle Sonny niyo noon kapag binabanggit ang pangalan ni Beatrice. Welcome to our family, Francesca. Saad ng mga ito. Doon naman yung nakatayo si Matthew Parker kasama ang pamangkin nitong si Stanley Parker. Ang tagal ka naming hinintay na dalhin itong anak namin dito. Pasensya na kung torpe. Mahinang natawa si Francesca habang umiwas naman ang tingin si Mateo dahil sa pamumula ng mukha nito. Thank you po, Mr. Parker. Call him Dad and call me Mom. Dapat matagal ka na napunta dito Halika, let's go inside. You have to try my cookies. Napailing na lang si Mateo dahil inagaw na ng kanyang pamilya si Francesca sa kanya. Sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan niya ang dalaga at ang kanyang ina kasama ang kanyang kapatid na babae, maging ang kanyang Auntie Beatrice. Nagtatawa na ng mga ito sa hindi niya malamang dahilan. At dahil sa tagpong yun, dumaan ang alaala sa kanyang isip, kung saan tumalon siya pababa ng puno para lang makipagkilala sa babaeng pinag-uusapan ng lahat. Medyo natagalan, kuya. Work pa more. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya naman lumapit ito sa pinsan nila si Stanley at naghahanap ng kakampi. Inaayos ni Francesca ang iilang hibla na naiwan sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa harap ng malaking salamin. Oh my gosh, ate! You're so pretty talaga like Mom! You're not aging! Ngumusto si Francesca bago ayusin ang kanyang wedding gown para makaharap kay Clarissa. Ano ka ba naman, Clarissa? 28 lang ako. I'm so happy for you, ate. Masaya ako para sa inyo ni Kuya. Treasure each other forever, ha? I love your dedication and how much you love my brother. Sigurado ako na safe ang kuya ko sa'yo. Nagbabadya na ang mga luha ni Francesca. Ba't naman kasi ganito? Ba't naman siya pinapaiyak agad? Wow! Ikaw ba yan? Inirapan niya agad si Clint na kapapasok lang at kasama nito si Stanley na may nakakalokong ngisi naman. Oh, tigilan niyo akong dalawa. Kasal ko ngayon, tas bukas honeymoon namin. Kaya siguro sa isang buwan niyo na ako inisin.
Ang advance mo talaga mag-isip. Pumunta lang kami para batiin ka na maaga. Panigurado na busy kayo mamaya. Nakita ko rin si kuya. He looks good. Mukhang tao naman siya. Nagtawanan silang apat sa silid na yon. Masaya si Francesca dahil sa ganitong uri ng pamilya siya napunta. Ang pamilya na hindi niya naranasan dahil maaga siyang naulila. Ngunit sa piling ng mga ito, ni minsan, hindi niya naramdaman na may kulang sa kanya na parang walang kulay ang buhay niya. Pakiramdam ni Mateo ay pamilyar talaga ang babaeng ito. Hindi lang dahil sa naririnig niya kung saan-saan ang pangalan nito. Pamilyar ito, ngunit hindi niya malaman kung saan niya ba ito nakasalamuha. Kaya naman habang pinapanood ang mabagal nitong paglalakad patungo sa harap ng altar, patungo sa kanya, ay hindi niya mapigilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Napakaganda nito. Ang simpleng ayos nito ang siyang nagpalabas ng sobra-sobra sa kagandahan nito. Si Francesca Natividad, ang babaeng ayaw niya talaga makasama sa misyon, ang babaeng laman ng bawat hot topic ng bawat department. Ngunit na makasama niya ito'y nagkamali siya. Big time. Lahat ng alam niya tungkol dito, walang katotohanan. Malalim ang pagiging misteryo ng pagkatao nito. Ngunit ang mga mata nito'y punong-puno ng emosyon sa tuwing tumitingin sa kanya. Kakaiba, nakakahawa. Naalala ko nung una kitang nakita. Kalat na kalat ang pangalan mo. Kahit saan ako magpunta, pangalan mo ang naririnig ko. Kaya naman noong unang beses ko matignan ang mga mata mo, nalaman ko kung bakit. Nakakahata ka ng atensyon kahit hindi mo gusto. Dahil malalim ang mga mata mo. Parang walang laman. Ngunit may kung ano kakaibang emosyon. Gusto kong malaman. Gusto kitang basahin. Marahil ay tadhana ang siyang mapaglaro. Ngunit ang babaeng hawak niya ngayon, ang mga kamay, ang siyang nakipaglaro kay tadhana. Hindi ito pumayag na hindi sila magtatagpo. Hindi ito nagpadala sa tinatawag ng mundo na destiny. Kaya naman ngayon, sa harap ng mahal natin sa buhay, ipinapangako ko na palaging kikinang ang mga mata mo para hindi ka mawala. Dahil kung mawawala ka, sasamahan kita sa madilim na pasilyo habang hawak ng mahigpit ang kamay mo. At kung malulunod ka sa emosyon, hayaan mong isalba kita sa pamamagitan ng mahigpit kong yakap. Francesca Natividad, mahal na mahal kita. Basang-basa na ng luha ang pisngi ni Francesca. Kaya naman masuyo itong pinunasan ni Mateo at nakangiting ipinadama dito na sila ngayon ay iisa. Mukhang hindi na ako muli magpapaangkin dahil naangkin mo na ako, Mr. Agent. Simula nung una, nakuha mo na ang puso ko. Kaya panahon na para ako naman ang gumanti. Matamis na ngumiti si Francesca. Kasunod noon ay ang masuyong pag-angkin ni Mateo sa kanyang labi. Ngunit sa pagkakataon na to, hindi na lang siya simpleng tagahanga. Isa na siyang Parker, ang asawa ni Mateo Parker. The end.